pangangasiwa ang naatasang manguna sa pagtataas ng pambansang watawat ng Pilipinas ngayong unang linggo ng Pebrero. Ang ating seremonya ay magsisimula sa pambansang awit ng Pilipinas sa saliw ng banda ng Maynila at susundan ito ng pambungad na panalangin na bibigkasin ni Miss Lucy Oprinario at pagkatapos ay ang panunumpa sa katapatan sa watawat na pangungunahan ni Attorney Tina Paras Soliven. Kasunod nito ang awit ng Manila sa saliw pa rin ng banda ng Maynila. Ang panunumpa ng Lingkod Bayan ay pangungunahan ni Miss Janice Paleracio at ang panata sa Bagong Pilipinas, pangungunahan naman ni Attorney Beverly Tamargo na susundan ng awit ng Bagong Pilipinas. Kasunod nito ay ang mensahe ng aming punong legal ng lungsod, Attorney Luch R. Hempis Jr., na siya ring magpapakilala sa ating ama ng lungsod ng Maynila para sa kanyang lingguhang mensahe. Humanda na po ang lahat para sa pambansang awit ng Pilipinas. Muli po natin itaas ang ating kanang kamay. Mensahe mula sa aming punong legal ng lungsod, Attorney Luch R. Hempis Jr. Sa ating alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, sa ating vice alkalde, Angela Ley Chi Atienza, sa ating mga ginagalang na konsehal na bumubuo ng ating City Council of Manila na aking dating tahanan, sa mga kapwa pinuno ng ating mga kagawaran at mga opisina dito sa ating lungsod ng Maynila. Mga kapwa lingkod bayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang opisina ng tanggapan ng tagapangasiwang legal ay marahil isa sa maliit na departamento ng ating lungsod. Binubuo lamang kami ng 18 abogado at mga 35 mga personnel. Kami po ang pangunahing inatasang magbigay ng legal na tulong at suporta sa lokal na pamahalaan para sa paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa publiko gaya ng mga sumusunod. Bilang legal na tagapayo ng lungsod, ang iba't ibang departamento at tanggapan ay maaaring humingi ng legal na opinyon, pagsusuri at paghahanda ng mga kontrata mula sa aming tanggapan batay sa mga umiiral na batas. Kaagapay din kami ng ating sangguniang panlungsod sa pagbabalangkas at pagsusuri ng mga ordinansa para sa kapakanang pampubliko at sa pagbuo ng mga plano at estratehiya sa pagpapatupad nito matapos maaprubahan ng lokal na punong ehekutibo. Ang ating tanggapan din po ang kumakatawan sa pamahalang lokal sa lahat ng aksyong sibil at mga espesyal na paglilitis kung saan ang isang opisina o sino mang opisyal nito sa kanyang opisyal na kapasidad ay isang partido. Kami rin po ang nagsasagawa ng investigasyon ng sino mang opisyal o empleyado ng pamahalang lungsod para sa kasong administratibo at magrekomenda ng angkop na aksyon sa ating punong lungsod. Mahalaga rin ang aming serbisyo sa pagbibigay ng libreng payo legal at nilalayon nitong bigyan ang mga Manilenyo ng posibleng kaluwagan sa kanilang mga legal na katanungan, pati na rin ang mga hakbang na maaari nilang gawin. Nitong Enero lamang, ipinagdiwang ng aming opisina ang ika-58 anibersaryo ng pagkakatatag nito. Sa research ko po kasi pala, sa charter ng City of Manila, nung wala pa ang City Legal Officer, ang City Fiscal po ang tagapayo ng lungsod. Okay? Siyempre, ang fiscal po or City Prosecutor's Office, hindi po under sa city, under po yan sa Department of Justice. Okay? Higit sa 5 dekada na ang aming opisina sa pagtataguyod ng batas at katwiran sa ating lungsod. Ikinararangal ko ang lahat ng mga abogado at mga lingkod bayan na bumubuo ng aming tanggapan at isang pribilehyo
na maging bahagi ng tanggapan ng tagapangasiwang legal ng ating lungsod. Maraming salamat po sa suporta at pagtitiwala. Sa libo-libong mga papel at dokumento na dumadaan sa aming opisina, ang pamumuno ng batas o rule of law at mabuting pamamahala, good governance, ay ang aming tanging sandigan, ang aming tunay na hilaga. Mga kaibigan, buwan na po ng Pebrero. So gusto ko na rin po kayong batiin itong buwan ng pagmamahal, sa simula ng buwan ng pagmamahal. Sana patuloy natin akapin ang ating mga tunay na hilaga. Kayo po ba natagpuan ninyo ang inyong mga tunay na hilaga? True North? Sana po, kung hindi pa matagpuan nyo, kung natagpuan nyo na, patuloy nating akapin ang ating mga tunay na hilaga. Ngayon, lalo na ngayong buwan ng pag-ibig. At ngayon, sa isang tao na nagbibigay inspirasyon sa atin sa kanyang pagmamahal, paglilingkod, at walang patid na pagtutok sa ating lungsod. Sa kanyang mabisa at mabilis na serbisyo at sa kanyang kakayahan na gumawa ng mga mahirap na desisyon upang maunawaan ang pang-araw-araw na realidad ng ating mga mamamayan dito sa lungsod, magbigay ng kapanatagan sa kanilang buhay at mamumuno patungo sa isang mas ligtas, mas maliwanag at mas makabuluhang lungsod ng Maynila. Palakpakan po natin ang ating alkalde, ang nag-iisang Yorme Francisco Isko Moreno Dumagoso. Thank you, Lods. Palakpakan natin si Atty. Lods at 10 ng kanyang mga kasamahan. Si Atty. Lods, nakilala ko may bangs. We've been together almost 3 decades in this building. Simula nag-umpisa ako, abogado ko na si Atty. Lods, MPs. Kaya nakita ko po nung araw, nung medyo bata-bata pa kami, lagi kami gumaganon. Kasi nahulog yung buhok namin. Pero ngayon, steady na lang kami. Palakpakan natin, Atty. Lods. Thank you for your service and your people under the city legal. Keep it up. Sabi niya kanina, kung natagpuan niyo na daw ang inyong hilaga, paano kung walang hilaga? Meron kami hilaga. Good morning! Good morning! Yeah, it's a good morning for us, especially to MDRRMO and all other agency that we have acquired some machineries that will continue to clean up our city. To our Vice Mayor and the members of the City Council, to the department head, gusto ko rin i-welcome ang ating bagong magkasama po kami ni Secretary Angara the other day, and officially ipinakilala na sa atin ang ating bagong Director, Superintendent at pamunuan ng SDO, Dr. Gayola, si Doktora. Ayan. And good news, ang ating dating OIC ay mananatiling Assistant Superintendent, Lumeda. Welcome po sa Maynila. We're very excited working hand in hand with you. And with that, we have a very good surprise for you. Alam po ninyo, pinipilit talaga natin na magbuti at mag-inam sa pinansyal na aspeto ng ating lungsod. And tama si Lutz. Totoo po yung sinabi niya.
may mga bagay sa buhay leader na kailangan mong gawin dahil para sa kabubuti ng higit na nakakarami at pangmatagalan. You know, there are things in governance, what you call the immediate solution for immediate effect, o katulad ng Band-Aid. Also, meron din midterm or midway, short term, whatever you call it, for the next 3 years o 5. Meron din long term, no? That will take effect 10 years or 15 years. But today, sa maliit nating kaparaanan, 10 ng ating mga kasamahan, sa mga pagpapasya, giya o direksyon ng ating fiscal situation, medyo umaayos-ayos naman ng kaunti. At sa patuloy nating pagsisikap, sama-sama tayong nagsisikap. Ngayon po meron akong announcement para sa ating mga kasamahan sa naglilingkod sa bayan, mga mag-aaral, institusyon. Thank you, Paul. Palakpakan natin mga taga-City Treasurer's Office. Today, we're going to release our financial assistance to IRIS at 6.5 million pesos. At siyempre, yung mga masisipag nating mag-aaral sa UDM, salubong ko sila kanina dun. Sabi ko, okay, nood kayo flag ceremony, sasaya kayo. Ang ating UDM, 5,551 students will receive their baon na kaloob ng lungsod ng Maynila for the month of October, November of almost 11 million pesos. Siyempre, pag may UDM, may PLM. Sa mga mag-aaral, shout out sa mga mag-aaral ng PLM. Yung allowance ninyo, para wala nang, alam po ninyo, si Lutz, testigo rito. When we were councilor then, vice mayor then, I really opted to pass this law and implement this law. For the simple reason, yung mga mag-aaral natin sa UDM, and thanks to sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, Alfredo S. Lim, no, who built UDM, and thanks to Mayor Lacson and Mayor Villegas for creating PLM. Diyan kasi nag-aaral yung mga kinakapos nating matatalino at masipag na kabataan ng lungsod ng Maynila. So that's why I opted to create and pass an ordinance to give them allowances para walang mag-aaral na hindi makapasok kahit pamasahe man lamang. To the 8,675 students of PLM, you will receive your October, November, December worth of 26 million pesos student allowance. To the grade 12 of SDO, 6,452 for the month of October, November, December.
9,678,000. Eh siyempre, nag-aabang din yung mga asawa ng pulis. Wala kayong kawala, may announcement lagi. Para sa ating mga masisipag, may balbon sa dibdib ng mga pulis Maynila. To the men and women uniform personnel of the Manila Police District, you will receive your entire fourth quarter 2025 allowance from your city government worth 26,025,000. Humigit kumulang 4,000 yan na less po. Bukang-buka. Bukang-buka ang akap sa inyo ng mga asawa nyo mamaya pag-uwi. To our partners in Manila Fire Department, you will receive your October, November, December, 387 of them, 2.7 million pesos. To the PDEA, you will receive your October, November, December. Pag nahuli ng pulis, sok pa sa oblo. Sa oblo, may bantay. BJMP. 400 of you will receive your April, May, June 2025 for 3 million pesos. Kompleto na. Less po. PDEA, Europire, MPD, PLM, UDM, IRIS. Tapos last week, yung 6 na quarter na obligasyon ng City of Manila in the past, nabigay na natin yung 2 worth about 117 million pesos sa PLM para magkaroon sila ng breathing room because ang pera nila hanggang Marso na lang. So kailangan magbuti tayo para pagdating ng Abril, hindi na tayo mag-incur ng obligasyon sa kanila, updated tayo. To our almost 11,000 teachers in the city of Manila, 11,633, you will receive this week October, November, December worth 69 million pesos. Shout out sa mga teacher natin. Alam po ninyo, sa mga teacher natin, one of many, is a true-blooded product of public education system. Delpan, Tulungan Center. Yung, ewan ko, kung alam nyo yun, kung inabot nyo yun, yun yung God Andres Bonifacio Hospital ngayon. Dating Tulungan Center yun sa Delpan. Tapos Rosauro Almario Elementary School, Tondo High School. Ayan, sabi nila nung araw, lagi ako nalilito nung mga grade 1, grade 2 ko. Sabi nila, mababang paralan ng Rosauro Almario Elementary School. Sabi ko naman sarili ko, paano naging mababa, 5th floor? Now, I'm happy to put a smile to almost 26,000 individuals, students, enforcers, teachers, across this financial assistance being given by your city government. Palakpakan natin ang mga taxpayers of the city of Manila. And I'm also happy to share to you that we have answered as of Friday more than 19,000 letters of the people of Manila. Answered and addressed. Yung mga may kahilingan sa aking mga sumusulat na mamamayan ng lungsod. In just 7 months, 19,000 plus letters answered by your city government. And as I've been telling you,
mga kasamahan ko naglilingkod sa bayan na kinakabahan din kung may sweldo o wala, lalo na nung nakaraang 6 na buwan. Mukha namang hindi masyado tayong kakabahan itong 3 buwan na to, or what you call first quarter. But it's not only about savings, it's not only about efficiently spending and surgically addressing delivery of social services, creating short-term plan and building, and creating long-term plan and building it. Now, we're just not saying or stating our words, pang laway-laway lang o pang-usog. Hindi. We create, we build, non-stop. Simultaneously address our fiscal situation. And I've been talking through the help of Paul and our consultants, talking to Land Bank of the Philippines and Development Bank of the Philippines for some, what you call, if I may put it in a right perspective, financial engineering. I'm happy to inform you, to each and every one of you and to the taxpayers of the City of Manila, that utilizing your persuasive power, utilizing your authority as the local chief executive, and whatever that we can utilize to persuade or inspire others to help us. And today, I'm happy to share to you, salamat to at napagbibigyan at napagbigyan yung mga idea natin on how to do, or what you call kalikutin, yung mga numero. And I officially signed, and by tomorrow, it will be received by the City Council. The grant given to us by Land Bank and Development Bank of the Philippines. Una, nakadiskwento po tayo. Hagling ho ito talaga. Para ho itong rubber band. But I'm happy. And, you know, with all humility before you, we have done it. In the next 3 years of our city, of our life, of the city government, I'm happy to share that we are going to generate 1.2 billion breathing room for our financial situation with regard to our relationship to DBP and Land Bank. May tuldok na. Ilang buwan ho yan. Nagpapanik-panawag kami ng mga laway, idea, konsepto. But today, officially, with all humility, it's done. So, anong ibig sabihin yan? Teka, nakasave si Yorme ng 1.2 billion. Hindi po yan savings. Hindi po savings. Ibig sabihin, nabawasan, hihinga, bubukan dibdib ng ating kaban. Yan ang epekto niyan sa atin. So, kaya pwede ba akong makisuyo to the President of Land Bank, to the President of DBP, and board members of this government financial institution. Pwede bang palakpakan natin sila? Maraming salamat sa kanila. Kaya po, bilang panghuli, nakikisuyo talaga ako sa inyo na magbuti kayo sa kanya-kanya nyong opisina.
Pipilitin ko pong maging mainam at masinop. At kung manatag kayo, ano man ang mga natutunan ko, ano mang mga paraang makabago, whether through abacus, trigonometry, calculus, pati geodetic engineer, pahanap ko, makwenta lang kung gaano pa tayo kalayo o kalapit sa araw na inaasahan natin together. Na dumating ang araw, balanse na. Balanse na. But I cannot do this alone. I need your cooperation. To the taxpayers who are listening right now, I think what you heard a few minutes ago is that habang tinutulungan tayong buhatin tayo ng mga mamamayan, ang pamahalaan naman naghahanap din ng pamamaraan o ibang avenue na kung saan maisayos natin ang ating pananalapi. So, I need your help. Please help me for Manila to recover. Umaasa ako sa bawat isa sa inyo. February na po. Sino ang walang jowa? Taas ang kamay. Bambi, wala kang jowa. Wala ka? Masyado ka naman pihikan. Baka mahuli ka na sa biyahe. Malayo-layo pa tutuban dito. Yeah. February, araw ng mga puso. Manatili sana katulad na sinabi ni Atty. Lutz. Pagmamahal, hindi lang sa jowa. Pagmamahal, hindi lamang sa mga anak o pamilya. Lalo't pa tayo, mas mabigat sa atin kasi bahagi tayo ng pamahalaan. Patuloy natin iparamdam ang pagmamahal sa ating mga nasasakupang mga taga-lungsod ng Maynila. So, kaya sana habang minamahal ninyo ang inyong mga sarili, mahalin ninyo ang inyong trabaho, paalagaan ninyo, at ipakita natin ang malasakit at pagmamahal sa bawat tao na pupunta sa atin. Magbabayad man, tutup din man ang obligasyon niya bilang mamamayan o hihingi ng tulong. Any John Does and Mary who will go to our building and our respective offices, we must make her or him feel that they are being valued. Mahalaga sila. So muli sa inyong lahat, mag-iingat kayo. Isang linggong pag-ibig. Lunes, nang tayo'y magkakilala. At sana, pagdating ng linggo, ikikasal ko na kayo. Huwag kayo mag-iwalay. So, again, buong kababaang loob, and happy to say to you, the January thing gave us a lot of breathing room. And hopefully, we can achieve the same on February. And I will continue to report and share to you our failure, our challenges, and little success along the way. You are always going to be part and informed on what's going on and where we are going every now and then. So, sa lahat ng mga kapwa ko lingkod bayan, I love you. Oy, araw ng mga puso. O pakisabi mo nga sa wakali mo, tingin ka sa kaliwa mo, tingin ka sa kaliwa mo, I love you. Tingin ka sa kanan mo, I love you. Good morning! Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Maraming salamat. Manila! God first.